Kung ang mahal mo ay nakatakda ng ikasal, ipaglalaban mo pa rin ba siya kahit ikaw ang magiging dahilan at hadlang sa pagtupad ng kanyang mga pangarap? Paninindigan mo pa rin ba ang pagmamahal mo sa kanya kahit may matatapakan kang tao? Good morning, Anel. Ang cute-cute mo naman ngayon. Nakaka-inlove ka talaga. Ang walang kiyemeng pagbati ng aming personal officer na si Felix kay Anel kahit nasa harap lang nila ako. Ngingiti-ngiti lang si Anel habang hiyang-hiya na napapasulyap sa akin. Halos hindi makasagot sa bati ni Felix. Nagpatuloy lang siya sa pagpupunas ng mesa ni Felix. Si Felix kasi ang lantarang bakla sa aming opisina at si Anel naman ay ang aming janitor. Hindi kaila sa aming lahat sa opisinang iyon na may gusto si Felix kay Anel. Paano naman kasi? Kahit janitor si Anel, may hitsura siya. Matangkad, moreno, makinis sa mukha na parang hindi ka maniniwalang anak mahirap siya. At kahit 21 ang edad niya, mukhang teenager pa rin siya. Baby face kumbaga. Hindi pa yan naglalagay ng kung ano-anong pampaputi, pampakinis ng mukha at katawan, pero lutang pa rin ang kanyang kapugian. Kahit halos pinababayaan lang ang buhok at mukhang hindi inaayos, bagay pa rin ito sa kanya. Pati ng kanyang uniforming gray na overall, tila lalo itong nagpapapogi sa kanya. At hindi lang si Felix ang may crush kay Anel sa opisina. Halos lahat ng mga empleyadong babae. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Anel gawa ng kahirapan. Bagamat nag-iisang anak lang, pero ang kanyang ina naman ay single mother at wala ring matinong hanap buhay. Labandera noong una pero huminto sa kanyang trabaho gawa ng nagka-diabetes at humihina na rin ang katawan. Mabait na bata si Anel, masipag, tahimik. Yun bang kahit hindi nagsasalita pero ang mukha ay may talang positive na vibes. Yung parang puno ng kainosentehan, yung hindi mo makikitang nakasimangot. Kaya kapag nakakasalubong mo siya o nasa area mo siyang naglilinis at titingin siya sa'yo, siya palagi itong mauunang ngingiti. At kapag ganyang kagwapo at kainosenteng mukha ang sasalubong sa iyo tuwing umaga, wala kang choice kundi ang ngumiti na rin at patiin siya. May ugali rin siya na kapag nakikita niyang marami kang dala o abala ka sa isang bagay, ihinto niya ang kanyang ginagawa para tulungan ka. Pero mailap si Anel sa mga tao. Hindi siya yung tipo na nakikipagbangkaan o makikipagkwentuhan ng kung ano-ano. Kahit iimbitahan iyan ng ibang mga staffs na kumain, ililibre nila, tatanggi iyan. Kahit nga sa mga kasamang utility ay madalang ko siyang nakikitang nakikipag-umpukan sa kanila. Kadalasan ay makikita mo siyang focus lang sa trabaho. Kaya si Felix ay hanggang ngiti lang kay Anel. Ligaw tingin, halik hangin, libreng nasa, knockout chancing. Iyan si Felix. Matatawa lang naman si Anel sa kanya kapag ganyang hinahawakan siya ni Felix o kaya ay kinukurot ng pisngi. Para kay Anel, walang masamang tinapay. Naalala ko pa nga nung bago lang si Anel sa aming kumpanya, nagkaroon ng sunog sa aming opisina. Nagsimula ang apoy sa stockroom at napuno ito ng usok. Natrap pa sa loob ang isang staff na kasalukuyang nag-inventory ng mga stocks. Hindi ko pa alam noon na may sunog pala. Nalaman ko lang ito nang nakita kong nagtatatakbo si Anel galing sa stockroom at biglang ini-activate ang fire alarm namin na nasa isang kanto ng opisina. Pagkatapos ay binasag niya ang salamin na kahan ng fire extinguisher at saka mabilis itong nagtatakbo, dala-dala ang fire extinguisher sa stockroom. Nang sinundan namin siya, ayun, pilit na inaapulan niya ang apoy
Mabuti na lang at nagsidatingan ng iba pang mga janitors na may dala ring fire extinguisher dahil sa pagkakarinig nila sa fire alarm. Doon na tuluyang naapulang apoy at dinala nila kagad sa ospital ang isang staff na na-suffocate dahil sa matinding usok. Dahil sa ipinakitang tapang ni Anel, inirekomenda ko siyang gawing regular na empleyado at tinaasa ng sweldo. Binigyan din namin siya ng parangal at nagpakain ng kumpanya sa lahat ng empleyado sa araw na iyon. Siyempre, kung hindi dahil kay Anel, malamang na may casualty at tupok pa ang buong building namin. Doon nagsimula ang paghanga ng mga staffs kay Anel. Sabi nila, saan ka pa makakita ng janitor na gwapo, masipag, mabait, at bayani. Isang araw, maraming activity ang kumpanya. Kaliwat ka ng meeting at natapos ito ng halos alas 11 na ng gabi. Wala nang katao-tao sa opisina at ako na lang ang naiiwan. Hinimay ko muna ang mga papeles sa ibabaw ng aking tray. Tingnan ko kung may mga urgent na dokumento na dapat asikasuhin bago ako umalis. At nang matapos na, saka ako lumabas ng opisina. Nang nasa labas na ako ng pintuan ng laking gulat ko nang makita ko si Anel doon. Oh, anong ginagawa mo rito? Isasara ko na po ang opisina, sir. Nga pala. Pasensya na. Nakalimutan ko kasi. Dapat pala kinuha ko na lang sa susi para ako na lang magsasara nito. Okay lang po yun, sir. Trabaho ko naman po ito eh. Teka. Kumain ka na ba? Hindi pa po, sir. Hindi naman po ako nagugutom. Anong hindi gutom? Rinig na rinig ko yun ha. Okay siya. Hintayin kitang matapos sa loob at sabay na tayong umalis at kumain tayo sa labas. Nako sir, wag na po, nakakahiya. Uwi na lang po ako pagkatapos nito. Ang sagot niya sa akin habang dali-daling pumasok ng office at pinatay ang aircon. Ang mga naka-on na mga printers, photocopiers at siniguradong nasa maayos ang mga gamit sa iba't ibang mesa at saka pinatay ang ilaw. Nakatayo lang ako sa labas ng pinto habang naghihintay sa kanya. At nang lumabas na siya, nagulat siya nang nakita niya ako ron. Sir, ba't nandito pa po kayo? Anel, nakaka-insulto kapag tinanggihan mo ang boss mo, alam mo ba yon? Okay lang tumanggi kung ang ipapagawa ko sa'yo ay labag sa batas o nakakasakit. Hindi naman diba? Kaya samahan mo na ako, naugutom na rin kasi ako eh. Dyan lang naman tayo sa labas kakain. Yung sa tapat ng building natin na convenience store. May kainan din sila diba? Pero sir... Wala nang pero okay. Samahan mo na lang ako at nagugutom na rin ako eh. Alam mo namang hindi ako nakakain kanina sa dami ng ginawa namin. At saka hindi ako kakain kapag hindi mo ako sasamahan. Wala nang nagawa si Anel. Nakita kong kinamot-kamot pa niya ang kanyang ulo. Yun bang ekspresyon na napipilitan lang. Sige na Anel, pumili ka na kung anong gusto mong kainin dyan o kung anong gusto mong orderin. Sagot ko. Ang sabi ko sa kanya, yung nasa loob na kami ng convenience store. Magkatabi kaming nakatayo sa harap ng kanilang mga display na pagkain. Kahit ano na lang po, sir. Walang kahit ano na lang na pagkain dito, okay? Pumili ka na dyan. Sige po. Yun na lang po, sir, yung hotdog sandwich. Okay na po ako dun. At doon ko na tinawag ang sales clerk at nag-order. Umorder na rin ako ng chicken at rice. Dinagdagan ko ng takeout. Ang dami naman po, sir, nitong in-order nyo. Mauubos po ba natin to lahat? Ang tanong niya nung nakaupo na kami sa mesa na nasa isang gilid. Wala lang tao sa loob ng convenience store na iyon. At kami lang ang kumakain. Para tuloy kami nagde-date nun. Dahil kaming dalawa na lang. Mauubos yan syempre. Gutom na kaya ako. Di po ba, sir, may pagkain naman po sa meeting ninyo kanina? Natameme naman ako sa tanong niyang iyon.
Dinner meeting kasi ang huling meeting ko na ginanap sa function room ng building namin. At alam ni Anel iyon dahil sa sila ang naglilinis at naghahanda ng room na iyon. Ano kasi hindi ako nakapag-concentrate sa pagkain doon. Puro mga seryosong usapan kasi. Puro nakaka-stress na mga bagay. Hindi kagaya rito sa'yo. Walang pressure, di ba? Binitawan niya ang isang matipid na ngiti. Iyong nahihiya. Tila namumula ang pisngi niya. At ewan ko ba, sa ngiti niyang iyon ay mistulang na magnet ang mga mata ko sa mukha niya. Magkaharap kasi ang aming upuan, kaya nasa harapan lang siya ng aking mga mata. Doon ko siya napagmasdang maigi. Makinis sa mukha niya. Yung klaseng kahit walang inilalagay na pampakinis o moisturizer, pero tila hindi pa natatapuan ng pimples kahit isang beses simula nung pagkabata niya. Yung mga matang buhay na buhay. Ang kanya makakapal na kilay na sa ganda ng pagkakahugis ay nakakalagdag ng kinang. Ang matangos niyang ilong. Ang mapupula niya mga labi na kapag umingiti ay tila nanunukso. Dagdagan pa ng isang maliit pero maitim na nunal na mistulang sinadyang inilagay sa kanyang bahagi sa ibabaw ng kanyang pang-itaas na labi. At ang kanyang mapuputing ngipin na bagamat hindi eksaktong pantay, dahil ang magkabilang pangil ay halata ang mga tulis at sungki pa. Pero bumaga ito sa kanyang mga labi na mas lalo pang nakatagdag sa tindi ng pamatay niyang ngiti. Hindi ko lubos maisalarawan ng tunay kong nararamdaman ng sandaling iyon. Sobrang bigat ng araw ko. Sobrang stressful. Pero tila biglang gumaan at napawi ang lahat ng stress nang makita ko ang anyo ni Anel. Parang gusto kong abutin ng mga kamay ko ang kanyang muka at hawakan ang kanyang pisngi. Pati yung dibdib ko, ramdam ang pagkalampag nito na hindi ko mawari kung bakit. Naudlot ang paglalaro ng aking isip nang napansin kong yumuko siya at lumingon sa direksyon na malayo sa aking kinaupuan. Iyon bang naiilang, nahihiya, o natatakot at pilit na inilalayo ang kanyang mukha sa aking paningin? Sorry. Para sa naman po. I mean, wala yun. Wala, Nel. Sige, kumain ka na. Kumain na tayo. Gabi na eh. At saka baka kasi hinihintay ka na ng nanay mo. Opo. Sige. Bilisan na lang natin ang pagkain at pagkatapos ay hatid na kita. Okay lang ba yon? Nako sir, huwag na po. Nakakaya na po. Pinakain niyo na nga po ko tapos ihatid niyo pa ako. Di ba ang sabi ko sa iyo, Anel? Nakakainsulto kapag tinanggihan mo ang magandang hangarin sa iyo ng tao. Lalo na't boss mo pa siya. At saka naghihintay ang nanay mo, di ba? Dapat makarating ka na kagad. At saka mahirap nang makahanap ng masasakyan sa oras na ito patungo sa inyo. Hindi na nakaimik si Anel. Pagkatapos namin kumain ay nagtanong pa siya kung anong gagawin namin sa mga tirang pagkain. Hindi kasi namin naubos sa mga ito dahil sa dami. Iiwanan na lang natin yan. Bahala na sila dyan. Sir, pwede pang ipabalot na lang natin to? Sayang kasi. Okay, sige. Pabalot natin. Naawa rin ako sa kanya. Sa isip ko lang ay siguro kapos sa pagkain kaya nang hinayang. Kaya ipinabalot ko ang aming mga tirang mga pagkain at ibinigay ko ang mga iyon sa kanya kasama na sa in-order kong takeout. Nagulat siya sa takeout na ibinigay ko. Hindi niya inaasahan na para sa kanya iyon. Pero iginiit ko na para iyon sa nanay niya. Muli ay hindi naman siya nakatanggi. Nakabuntot si Anel sa akin habang tinutumbok ko ang aking SUV na nakaparada sa harap ng convenience store. Nako sir, wala pa po ako nun. Hindi pa po ako nakakaranas niyan. Ang sagot niya sa tanong ko kung may girlfriend na siya nang nasa sasakyan na kami at pinaandar ko na ito. 21 ka na tapos wala ka pa rin nagiging girlfriend? Wala po talaga sir. Seryoso ka talaga? Sa
guwapo mong yan, wala ka pa nagiging girlfriend? Pero siguro naman may crush ka. Wala po eh. Kahit sa mga artista, wala. Meron po si Ann Curtis, si Angel Locsin po. Wow! Bigatin ka ha. Kaya pala wala kang crush sa mga babae sa atin dahil artistahin pala ang mga type mo. Iba ka, Nel. Iba ka talaga. Doon ko na siya nakitang tumawa at lalo pang tumindi ang nakakaakit na pamatay niyang ngiti. Si Felix, patay na patay sa'yo yun ah. Hindi mo ba siya type? Mabait po siya sa akin. Pero hindi mo siya type. Gusto ko naman po siya pero bilang kaibigan lang po, sir. Ganito. Kung liligawan ka niya, papayag ka ba? Sa totoo lang po, sir, hindi ko po alam eh. May chance naman kaya siya sa'yo. Kung magkagusto ako sa kanya po, baka. Oy, sasabihin ko kay Felix yan ah. Sir, wag po, sir. Nakakahiya po. Joke lang. Paano naman kung babayang maligaw sa'yo? May naniligaw ba sa'yo na babae? Wala naman po, sir. Pero yung iba nagbibigay sa akin ng pagkain. May mga damit din, t-shirt at pantalon. Guwapo ka kasi, Anel. Matanong ko lang, ano bang tipo mo o gusto mo sa isang babae? Mabait po, sir. Maalalahanin. Yung kontento na sa simpleng pamumuhay. Alam mo, Anel, napakaswerte ng mapapangasawa mo. Mabait ka, masipag, guwapo. Sigurado, wala nang maihiling pa ang kahit sino mang babaeng magiging asawa mo. At dahil sa ganyan kakasipag, alam ko, isang araw ay makakamit mo na rin ang kasaganaan sa buhay na magiging pamilya mo. Nasa ganun kaming pag-uusap nang bigla niyang ipinakisuyong ihinto ang sasakyan. Nang nakahinto na ako sa isang gilid ng kalsada, bumaba siya at dala ang isang supot ng pagkain na ipinabalot namin. Teka, Anel. Saan ka pupunta? Delikado riyan. Baka may mga tambay na mapagtiskitehan ka dyan. Ang sabi ko sa kanya, habang nagtatatakbo siyang patungo sa isang nakaparadang kariton sa gilid ng poste ng ilaw. Pero hindi ako pinansin ni Anel. Nang naroon na siya, nakita kong may lumabas na dalawang matandang mag-asawa na nasa edad na halos 70. Ibinigay ni Anel sa kanila ang supot ng pagkain. At kahit nasa malayo ako, kitang-kita ng dalawang mata ko ang saya ng matandang mag-asawa sa ginawa ni Anel. Maluha-luha ako sa aking nasaksihan. Para akong sinampal ng maraming beses at biglang natauhan. Simula kasi nung bata pa lamang ako, ay hindi ko naranasan ang kahirapan. Lahat ng gustuhin ko ay nakakamtan ko. Kahit nang mamatay ang mga magulang ko, may iniwan silang sapat na ari-arian at negosyo na kahit hindi pa ako makapagtrabaho, mabubuhay ako. At ni minsan ay hindi ko naisip ang kalagayan ng mga may hirap o yung mga nasa lansangan na tutulog. At lalo nang hindi ko naisip ang tumulong o magbigay ng kahit ano para sa mga taong naghihirap para kahit papano ay sumaya sila. Nakaukit kasi sa isip ko na mga tamad sila o anak ng anak kahit walang pera kaya lalo lamang silang nalulugmok sa kahirapan. Kilala mo ba sila? Bago lang po, sir. Siguro mga higit 2 taon na. Nakita ko lang sila isang beses nang namamalimos. Naawa ko kasi dahil matanda na sila. Nangingi sila ng pagkain sa akin noon. Kaso wala rin kasi akong pera kaya wala ko naibigay. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na babalikan sila. Ayun, simula nun, palagi ko na silang dinadaanan ng pagkain o binibigyan ng pera kapag meron ako. Simula nga rin nun, naging kaibigan ko na rin sila. At ang pangako ko sa kanila na kapag regular na ako sa trabaho ko,
bibigyan ko sila ng pera at pagkain. Ang bait mo talaga, Anel. Kahit wala kang pera, ay nagbibigay ka pa rin. Naranasan ko po kasi ang maging ganyan sa kanila, katulad ng kanilang kalagayan ngayon, ang manirahan sa lansangan. At saka natutuwa po ako kapag nakita kong nakakapagdulot din ako ng tuwa sa kanila. Siguro kung mayaman lang talaga ako, sir, mas marami pa ako matutulungan. Kahanga-hangang kabaitan mo, Anel. Nakaka-proud ka. Alam mo ba yon? Maraming salamat po, sir. Gusto kong maging kaibigan ng isang tulad mo, Anel. Hindi yung basta kaibigan lang, ha. Gusto ko yung sinasabing best friend. Yun. Yung lahat ng problema ko ay nasasabi ko sa iyo at ganun ka rin sa akin. Lahat ng problema mo ay nasasabi mo sa akin na hindi ka nahihiya. Yung kapag may kailangan ka, ako ang una mong lalapitan. At ganoon din ako sa'yo. Yung kapag gusto kong gumala ay naroon ka rin, sasamahan mo ako at ganoon din ako sa'yo. Kapag gusto mong gumala, akong hanapin mo para samahan ka. Tsaka yung kapag meron na nga away sa atin, paninindigan natin ang isa't isa. Pwede kaya yon? Sir, hindi po ba nakakaya yun? High school graduate lang po ako. Janitor lang po ako samantalang kayo po ay manager tapos magiging best friends tayo. Medyo nakakaya po yun, sir. Ano ko ba? Best friends nga, diba? Dapat hindi na nagkakaya ng mga ganun. Bakit po ako, sir? Di ba marami naman po kayong kaibigan, maraming mga staffs na malalapit din sa inyo. Maraming tumitingala sa inyo. Maraming ang nagsasabing, ang bait nyo nga daw po. Iba sila. Iba ka. At nakikita ko sa iyo mga katangian na wala sa kanila. Gusto kita maging best friend. Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ayaw, sir. Alam ko pong maraming nagmamahal sa inyo. Isa na po ako dun. Talaga? Isa ka sa nagmamahal sa akin? Bakit naman? Kasi po, ang bait-bait nyo po. Kahit kami mga janitors ay pinapahalaga nyo rin. Kinakausap, tinatanong kung may problema. Palaging ini-encourage. So kung ganun ba ay best friends na nga tayo, tama ba? Muli niyang pinakawala ng isang makalaglag pa nga ng ngiti at saka tumango. Tingnan ako. Ewan ko pero sa ngiti niyang iyon ay tila iniangat ako sa ikapitong alapaap. Iyon ang pinakamagandang ngiti na nakita ko sa kanya. Para akong kinilig na ewan. Halos hindi na ako makapag-focus sa pagmamaneho. So simula ngayon ay mag-best friends na tayo. Oh, okay po. At saka nga pala ha, Hoy, huwag ka nang magpopo o opo sa akin. 26 pa lang naman ako. Hindi pa naman nagkakala yung edad natin, okay? At saka, maalala ko nga pala, since best friends na tayo, dapat may tawagan tayo. Kap. Yan. Magandang tawagan yan. Short for kapatid. Akala ko kapitan. Pwede rin naman. Kapitan kita. Kapitan mo rin ako. Ayos ba? Sige po. Ayan ka na naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang magpopo at opo sa akin. Ay. Sabihin mo nga sa akin, yes, Kap. Yes, Kap. Good. So dahil mag-best friends na tayo, Kap, mag-pinky swear tayo. Teka, ano po yun? Kap, dapat may kap palagi sa salita mo, okay? Ano po yun, Kap? Inabot ko ang kanyang kanang kamay ko na nakausli ang malit na daliri. Ilalak natin ang mga hiniliit natin tulad nito. To. Ang tawag dito ay pinky swear. Dapat ay palagi tayo mag-pinky swear kapag may sasabihin ka at gusto mong tuparin natin.
Parang pangako. Okay ba, Kap? Okay, Kap. So, ang unang pangako natin sa isa't isa ay dapat lagi tayong magpipinky swear. May papangako mo ba yon? Tinanggap niya ito at naglak ang aming mga maliliit na daliri. Hanggang kamatayan, Kap. Wow! Ganyan na kami ka-close. Okay, Kap. Hanggang kamatayan. Hoy, huwag kang umiti dyan na hindi to biro. Oo. Ang sunod na pangako naman natin ay na mag-best friends na tayo. Best friends, Kap. Hanggang kamatayan. Best friends hanggang kamatayan, Kap. Narating namin ang bahay nila sa isang squatters area. Gusto ko sanang samahan siya para makita ang kanyang ina. Pero hindi niya ako pinayagan. Nahihiya raw siya sa bahay nila at sa kalagayan ng kanyang inay. Umuwi ako sa gabing iyon na hindi lubos maintindihan ang sarili ko. Yun bang feeling masaya, inspired? Di ko alam kung bakit. Kinabukasan, bagamat ganong eksena uli sa umaga pero may napansin akong kakaiba. Mistulang masayang masaya si Anel. Kita ko ito sa kakaibang kilos at ngiti niya. Sa kakaibang kinang ng kanyang mga mata. Good morning, Anel. Good morning din po. Parang lalo kang gumagwapo ngayon na. Ilap na talaga ako sa iyo. Kailan mo ba ako liligawan, Anel? Sabik na ako eh. Handa na ako sa iyo. At pahig na rin ang mga magulang ko na ligawan mo ako. Wala nang hadlang ang ating pagmamahalan. Dalian mo na, Anel. Baka magbago pang isip ko eh. Humagalpak naman ang tawanan ng mga staffs na nakarinig. Sumulya pa ako kay Anel. Kitang-kita kong ngiti-ngiti lang siya sa biro ni Felix habang ipinagpapatuloy ang pagpunas sa kanyang mesa. Kakaiba talaga ang sigla niya sa umagang iyon. Naramdaman ko. Nang sa akin naman tumungo si Anel, nakangiti siyang tumingin sa akin. Good morning po, sir. Ang pagbati niya na may halo pang pagkindat. Tila nalunod naman ang puso ko sa sobrang tuwa at kilig sa nakitang pagkindat at pagngiti na iyon ni Anel. Si Anel kasi hindi na unang mag-greet iyan, lalo na sa akin, at lalo nang hindi kumikindat. Wala yun sa bokabularyo niyang manghintat na mga staffs, lalo na sa manager. Good morning din, Anel. Ang pagsukli ko sa kanyang pagbati habang nginingitian din siya. Hindi ko talaga alam kung bakit nag-uumapaw sa tuwa ang puso ko sa pagkakita at pagbati niyang iyon sa akin. Anel ha. Ako palagi ang unang nag-greet sa'yo. Pero kay Sir Kevin, ikaw ang unang nag-greet na para bang may melody pa. May feeling yung sa kanya. At hoy, kitang-kita ng mga mata ko na, kininditan mo siya. Ano to, Anel ha? Harap-harapang traiduran? Ang biro ni Felix. Ganyan kasi si Felix. Casual na lang sa kanyang lahat sa office. Masayahin siyang tao. Palaging nagbibigay ng saya at kalokohan sa office lalo na kapag alam niyang feeling na bored kami o na-stress. Kumbaga, siya ang buhay sa opisina. Hindi siya yung mataray na bakla na nalalait o ng insulto. Siya ay puro good vibes at kakengkoyan lang. At sobrang maasahan si Felix lalo na sa mga problema sa trabaho. Matulungin din siya sa ibang staffs. Halos hindi nga ako makagalaw kapag nag-a-absent siya. Siya rin ang sinasabihan ko sa aking mga problema sa trabaho or issues kapag kailangan ko ng opinyon. Ngiti-ngiti lang si Anel sa sinabing iyon ni Felix. Felix, bigyan mo na lang ng kalayaan si Anel. Di ka niya mahal, okay? Kitang-kita ko sa mukha ni Felix ang pagkagulat. Ni minsan kasi hindi ako pumatol sa kanya mga biro. Noon lang niya narinig na nagbiro ako sa kanya. Pati nga ako rin ay nagulat kung bakit ako nakapagbitaw ng ganong biro. Siguro nga ay dahil ramdam ko ang saya na nakikita ni Anel. Ay, si Sir?
May balak na agawin mula sa akin si Enel. OMG, hindi magandang pangitain to. May naramdaman ako malaking gulo sa opisinang to. O sige na, bye na. Gugora na ang beauty ko. Diyan na nga kayo. Natawa na lang ako doon. Pero maya may seryosong lumapit sa akin si Felix. Nakatayo na humarap sa akin habang nakaupo ako sa mesa ko. Iyon bang parang isang person in authority na may galit sa kanyang subordinate? Mr. Kevin Del Valle. Binabalaan kita ha. Huwag na huwag mong tangkain na agawin ng lalaking mahal ko kung ayaw mong makarating ito sa fiancé mo. Remember, Marie? Ikakasal na kayo in 6 months. Huwag mo sirain ang buhay mo at ang buhay ng babaeng yon. Okay, paalam na. Yun lang. Sabay talikod at padabog na naglalakad patungo sa kanyang mesa. Nang naupo na siya at nakita niyang paalis na si Anel, tinawag niya ito. Anel? Po? Halika nga rito. Nang makalapit na si Anel, tumayo si Felix at humarap sa kanya. Nasaan ang kiss ko? Hindi naman pwedeng ganyan-ganyan na lang naaalis ka nang wala akong kiss. Kindat ka ng kindat sa iba riyan. Tapos sa akin, lalayasan mo lang ako ng ganyan-ganyan na lang. Hindi pwede yan. Hindi obra sa akin yan. Nagsiselos ako. Tumingin sa akin si Anel na para bang nagpapaalam kung papayag ako na halikan siya. Nang nakita niyang tumango ko, sa kanya iniharap ang isang pisngi niya kay Felix. Oh my God! Oh my God! Ang sigaw ni Felix habang nagtatatalon matapos niyang halikan ng pisngi ni Anel. Natawa na lang ako sa naging reaksyon ni Felix. Pati si Anel ay natatawa na rin habang naglalakad ito palabas ng opisina namin. Iyon ang kwento kung paano kami naging mag-best friends ni Anel. Simula nun ay palagi na kaming sabay na umuwi sa gabi. Sasadyain ko talagang magpahuli sa opisina dahil naglilinis pa siya kapag wala na mga staffs. At saka uuwi kapag tapos na siya sa paglilinis. Kadalasan ay mga alas 8 ng gabi na kami sabay na umuwi. Magdi-dinner muna kami niyan bago ko siya ihatid sa kanila. Tapos take out din ng pagkain para sa kanyang mga kaibigan sa lansangan at sa kanyang nanay. Unti-unti na rin nawala ang hiya ni Anel sa akin. Hiyang na siyang tawagin akong Kap kapag kami nalang dalawa at nakikipagbiroan na rin siya sa akin, nakikipagharutan, nakikipagkulitan. Kapag namamasyal kami sa ibang lugar, papayag iyang nakikipag-holding hands sa akin, umaakbay. Kung minsan naman ay may dagdag pang paglingkis niya ng kanyang braso sa gilid ng bewang ko. Walang kieme, walang mali siya. Walang pakialam kahit may mga tao pa sa paligid. Siguro ay kung may makakita sa amin, iisipin nilang magjowa talaga kaming dalawa. Naranasan na rin namin ang tampuhan. Kagaya nung isang beses na hindi natuloy ang lakad namin dahil may emergency meeting ako at hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Hindi niya ako inimikan. Pinuntahan ko pa talaga siya sa bahay nila para suyuin siya. At madali lang napawi ang tampo niya. Palibasa, sobrang bait niyang tao. Ang weakness lang naman niya yung kikilitiin siya sa kilikili at puputok na ang isang tawa. Naranasan ko rin na ako ang nagtampo sa kanya. Ako naman itong sinusuyo niya. Iba siya kapag nanuyo. Seryoso na halos mangiyak-ngiyak na. At hindi ako lulubayan sa pagsusori. Hanggang sa bibigay ako at pagtatawanan siya sabay takbo. Doon na kami magkahabulan. Naging mas malalim na rin ang aming pagkakakilanlan sa isa't isa. Minsan nga sinasama na rin namin ang kanyang nanay sa pamamasyal, sa panonood ng sine, sa pagkain sa labas, sa pamamasyal sa mall, kahit sa pagsisimba. Para kaming isang pamilya talaga. At ang isang bagay na hindi namin malilimutan ay ang pagbibigay ng pagkain o minsan ay pera sa dalawang matatandang kaibigan niya. Sa personal na mga bagay naman ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. May isang beses na namasyal kami sa isang beach at pinagmasdan ang tuluyan ng paglubog ng araw.
Ibinahagi namin sa isa't isa ang mga masasakit naming karanasan. Kagaya niya, naulila na sa ama at walang mga kapatid. Ikwinento niya ang hirap na pinagdadaanan ng buhay nila ng kanyang ina at itong huli ang pagka-breadwinner niya ng pamilya. Yung naranasan nilang kahirapan, lalo na nung hindi pa siya nakakapagtrabaho kung saan ay minsan daw ay hindi sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Minsan ay walang matitirhan kapag pinapalaya sa kanilang nirerentahan na bahay. Yung feeling niya ng paghahanap ng pagmamahal ng isang ama. Sa side ko naman, ikwinento ko ang kalagayan ko bilang ulila sa mga magulang simula nung teenager pa lang ako. Na bagamat may kaya naman ang mga magulang ko, masakit pa rin ang karanasan ko dahil nakita ko sila kung paano sila binawian ng buhay gawa ng pagkakaaksidente nila. Nagiiyakan kaming pareho ni Anel sa aming mga karanasan. Pagkatapos ay para mga siraulo na nagyayakapan at maya-maya naman ay magtatawa ng muli. Ewan ko ba, pero parang ibang klaseng saya ang naramdaman ko sa pagkakaibigan namin ni Anel. Noon lang ako nakaramdam ng ganong sigla at saya para sa isang kaibigan. Siguro ay talagang normal lang ang ganong naramdaman para sa dalawang magkaibigang lalaki na sobrang close. Medyo nagdududa na nga mga kasama namin sa trabaho tungkol sa amin kung anong meron kami. Kahit walang nagsasalita, ramdam ko ang kanilang pagdududa dahil tatahimik na sila kapag si Anel ay naglilinis ng desk ko at tila lihim na nagmamasid ang lahat sa aming mga kilos. Pero wala sa akin yon. Ang aking concern ay tungkol sa aking fiancé. Baka kasi may marinig siya at maghalit sa akin. O worse, mag-away pa kaming dalawa. Isang araw, kaming dalawa lang ni Felix ang naiwan sa office. Kinausap niya ako. Sir. Alam ko namang medyo personal ito pero gusto ko lang sanang sabihin na ipaabot sa'yo na ano kasi may mga nakakita raw sa inyo ni Anel na namamasyal at kitang-kita daw yung sweetness niyong dalawa. Yan lang ba ang sasabihin mo, Felix? Yes, sir. Ayoko magtanong sa iyo about that two of you kasi nga discretion mo yan eh. If you want to tell me or not. Alam mo naman boss kita. Kaya gusto ko lang iparating sa iyo ang mga bagay na yan. Bagamat team tayo sa work pero on a personal level ay alam ko medyo kulang ang ating bond. Concern lang talaga ako sa iyo lalo na sa fiancé mong si Marie. 3 buwan na lang. Ikakasal na kayo, di ba? Yan bang dahilan kung bakit hindi ka na nakikipagharutan kay Anel sa umaga? Unlike noon. Yes, sir. Pues, Felix, I tell you, wala kaming romantic na relasyon ni Anel. Purely brotherly lang kami. Alam mo namang ulila siya sa ama at walang kapatid, diba? At ako, ulila din ako sa mga magulang. Pareho lang siguro kaming naghahanap ng pantakip sa mga bagay na kulang sa buhay namin. Yun lang yun. Ganun ba, sir? I told you the truth, Felix. I appreciate your concern. Totoo yun. At least now, masasabi mo sa mga kasama natin dito sa opisina na mali ang akala nila. At saka huwag kang mag-alala sa amin ni Marie. Matutuloy ang kasal. Okay po, sir. Nga pala maalala ko. Kailan po ba ang balik ni Marie dito sa Pinas, sir? Siguro at least 2 weeks to 1 month bago ang kasal namin. Ipa-finalize pa kasi niya ang plans ng wedding namin. Okay naman ang lahat ng preparations. So far, wala namang problema base sa kanya mga gusto at instruction. Ang best friend niyang nag-ayos ng lahat at hopefully, kompleto na yun bago siya dumating. Very good po. Yes, Felix. Tama ka. Nang nakalabas na kami ni Felix ng conference room, binulungan ko siya. Alam mo, Felix, pwede mo pa rin namang landiin si Anel. Sa totoo niyan, namiss ko nga ang paglalandi mo sa kanya eh. Naman. At ang goal ko ngayon ay ang maihabol ang double wedding namin sa inyo. Charot. Oh?
may nalalaman pa kayo ganyan, sir, ha? Isang araw, busy na naman ng schedule ko sa trabaho. Ina-anticipate ko na aabot kami ng alas 10 ng gabi bago matapos ang meeting namin. Kaya mga alas 7 pa lang ng gabi ay nag-text na ako kay Anel na matatagalan ako. At gusto niyang umuwi na maaga at iwan na lang sa gwardiya ang susi na opisina para ako na lang maglalak nito. Subalit nag-reply siya na hihintayin daw niya ako. Natuwa ako sa sagot niya ngayon. Pero nang matapos ng meeting namin, sinabi sa akin ni Anel na sobrang lakas daw ng ulan sa labas at umaabot na sa bewang ang tubig baha sa kalsada. Dali-dali ako lumabas para tingnan ang sinabi ni Anel. Doon ko nga nakumpirma na baha na nga. Kaya wala kaming nagawa kundi ang maghintay na humupa ang tubig. Bumili na rin ako ng pagkain, Kap. Kasi inisip ko na baka magsara ang convenience store dyan sa tapat ng building eh. Baka wala tayong makain. Very good ka dyan, Kap. Maasahan ka talaga. Dahil gabi na, naalala ko ang sleeping quarter ng building. Pinuntahan namin ni Anel ang kwarto. Maayos ito. Masinop at malinis ang mga gamit. Halatang palaging nililinis. Meron ding shower at bathroom. Parang isang mamahaling kwarto. Nice! Kayo ba ang naglilinis nito, Kap? Opo, Kap. Ako mismo naglilinis dito para kapag may bisita or VIP handa palagi. Talagang maasahan ang Kap ko ah. Ngiti lang ang naiganti niya sa sinabi ko ngayon. May isang queen size na higaan ng kwarto. May refrigerator at nang silipin ko ito, may laman ng mga tubig, juice, soft drinks, at may stock din ng beer. Nang sinilip ko pa ang mga drawers, may mga bathrobe, may bihisan, at may isang drawer na may lamang mga alak. Nice! Okay naman pala kahit isang araw tayong mas stranded dito, Kap. Oo nga, Kap. Teka. Umiinom ka ba? Kung minsan. Pero hindi masyado kasi nga trabaho bahay lang ako dahil may nanay ako inaalagaan. Okay. So, pwede tayong mag-inom kahit beer lang. Pwede naman, Kap. Kung gusto mo. Siyempre naman, gusto ko. Ano bang gagawin natin dito, di ba? At saka, unang beses natin nata na magkasamang matutulog. Oo nga, Kap eh. Pero sa sofa lang ako, Kap. Ikaw sa kama. Uy, tabi tayo. Malaki kaya yung kama o kasya tayong dalawa? Naku, huwag na. Nakakaya kasi. Bakit ka naman mahihiya? Ako lang to. Mabaho kasi ako. Hindi pa ako nakakapagbihis. At saka, malikot ako matulog. Problema ba yun? Di maligo ka. May banyo naman oh. Paano naman ang bihisan ko? Kung itong susutin ko pagkatapos maligo, ganun pa rin kabaho. Tangi. Pagkatapos mong maligo, mag-bathrobe ka na lang. Huwag mo nang suotin muna yung mga damit mo na hinubad mo. Kahit nakahubad ka, matatakpan naman ng bathrobe yung alam mo na yun. Natawa na rin siya sa sinabi ko. Wala namang mali siya kasi yung biro kong yun. Ako ang maliligo rin pagkatapos mo. Tapos magbabathrobe na lang ako pagkatapos kong maligo. Kaya yun ang napagkasunduan namin. Bago kami maligo, kinain muna namin ni Anel ang binili niya mga pagkain. May maliit na dining room naman kasi sa sleeping quarter at may lutuan din. Pagkatapos namin kumain ay nauna akong maligo habang inililigpit ni Anel ang aming kinainan. Nang matapos ako maligo, naka-bathrobe lang ako nang lumabas ng banyo. Ang gwapo naman ng Kap ko. Bolero ka talaga. Nang siya naman ang naliligo, inihanda ko naman ng beer. Binuksan ko ang isang dilata para maging pulutan namin. Binuksan ko na rin ang 2 bote. Kap, inom na ako ng beer ha. Dalian mo para makahabol ka naman dyan. Ang daya naman. Kaya dalian mo na. Nang matapos na rin siya maligo at nakalabas na ng banyo, naka-bathrobe na rin siya. Ako naman itong pumuri sa kanya. Wow! Bagay na bagay pala sa'yo. Dapat naka-bathrobe ka na lang habang nagtatrabaho eh. Para kang isang model. Model naman ng ano? Model ng condominium. Sira ulo. Pero sa totoo lang,
Tunay naman talaga siyang kaakit-akit na nakabathrobe lang. Kung ako nga na lalaki ay naakit sa postura niya ngayon, lalo na siguro ang bakla. Bigla ko tuloy naalala si Felix. Siguro kung kasama namin iyon, magpapakalunod na iyon sa alak para makaskor kay Anel. Dumiretso siya sa kinaroroonan ko, sa isang malit na mesa sa gilid ng kama. Nakakakalahati na ako ng bote ng mga oras na yon. Umupo naman siya sa bakanting silya sa tabi ko paharap naman sa TV. Dinampot niya isang bote ng bira at tinungga iyon. Oh, sanay ka naman palang uminom eh. Hindi konti lang Kap. Nang nakapitong bote na ako ng beer, ramdam kong umiinit na ang pakiramdam ko. Si Anel naman ay nakalima na. Lasing na raw siya kaya pinatay ko ng TV dahil nagkikwentuhan kami at hindi kami halos magkarinigan dahil sa ingay ng TV. Masaya ka ba, Kap, sa pagiging magkaibigan natin? Sobra. Wala na akong ibang best friends Kap. Ikaw lang talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala ka. Iba kasi. Kahit ganito lang ako, talagang pinibigyan pansin mo ako. At saka tinutulungan mo kami ng nanay ko. Ano ka ba? Wala yung tulong ko sa inyo. Ano lang ba yun? Pasalubong na pagkain, pambili ng gamot niya. Maliit na bagay lang yun. Alam mo Kap, para sa aming mahihirap, malaking bagay na yun. Ang sabi nga ng nanay ko, ang bait-bait mo raw. At sana ng araw, hindi ka magbago. Hindi na ako sumagot. Binitawan ko na lang ang isang matipid ng ngiti habang tinitingnan ko siya. Ikaw ba? Masaya sa pagiging magkaibigan natin? Ang pagbasag niya sa katahimikan. Siyempre naman. Di ba ako naman ang nag-offer na maging mag-best friends tayo? Kaso, ikakasal ka na pala no? Oo nga eh. Matanong lang kita Kap. Sana magsabi ka ng totoo ha. Mahal mo ba siya? Siyempre naman. Mahal na mahal ko siya. Hindi naman ako magpapakasal sa kanya kung hindi ko naman siya mahal, di ba? Teka nga, bakit mo ba naitanong yan? Wala lang. Para kasing nagsiselos ako eh. Teka, ano ba yung narinig kong yun? Nagsiselos naman saan? Wala yon. Huwag mo na lang itindihin yung sinabi ko. Ang sagot niya sa akin habang nakayuko. Tapos tinignan niya ako. Ang mga mata niya ay mapupungay na dala ng epekto ng alak. Iyon ang pinakaunang beses na nakita ko siyang nalasing. Tila mas gumwapo pa siya sa kanyang postura na parang bata kung magsalita at ang mga mata ay lalong lumiit. Halos hindi na maimulat. Ang cute-cute. Ang sarap yakapin. Nakatunganga na lang ako habang pinagmamasdan siya. Mag-aasawa ka na kasi. Samantalang ako, eto, may girlfriend eh. Hindi ko pa naranasan. Yun bang ibig mong sabihin? Ano ka ba naman, Kap? Bata ka pa naman. At saka, mas maganda kung magkaroon ka ng girlfriend sa oras na handa ka na. Financially, emotionally. Huwag mong pilitin. Lalo na't may inay ka pang inaalagaan. Kung sa bagay. Pero ikaw ha, baka kasi mag-iba ka na kapag may asawa ka na. Kap, ito ang palagi mong tatandaan ha. Kahit pa mag-asawa ako, kahit pa may mga anak na ako, palagi akong may oras para sa'yo, Kap. Okay? Palagi mong tatandaan yan. Promise mo yan ha. Ipangako mo yan, Kap. Dati kasi, may best friend din ako. Nung mag-asawa na siya, ayun, hindi na siya nagpakita sa akin. Hindi man lang siya bumibisita sa akin o nangungumusta. Alam mo bang sobrang close ko rin yun? Pag may problema ako, nariyan siya palagi. Pero yun nga, nagbago ang lahat ng mag-asawa siya. Kaya, ayun, nalungkot lang talaga ako. Promise yan, Kap. Cross my heart. Sabay abot ko sa kanya ng maliit kong daliri para sa isang pinky swear.
Inilak niya ang kanyang malit na daliri sa akin sabay sabing, Maraming salamat, Kap. Aasahan ko yan. niyakap ko siya. Iyong brotherly hug. Walang problema, Kap. Dahil naubos na namin ang isang kalahating case ng beer at medyo lasing na rin ako, inaya ko na siyang matulog. Nang pumayag, inalalayan ko siya patungo sa kama. Sa sofa na lang ako, Kap. Ang sabi pa niya, bagamat nakahiga na siya sa kama ng mga oras na yon. Ano ka ba naman, Kap? Dito ka na lang. Mas komportable rito, oh. Nakakaya naman sa'yo kung sa kama ako o hihiga samantalang ikaw naman sa sofa. Kasi naman, Kap, nahihiya ako sa iyo eh. Bakit ka ba mahihiya sa akin? Pareho naman tayong lalaki. Umamin ka nga sa akin. Natatakot ka ba sa akin, ha? Hindi naman sa ganun. No, kasi malikot kasi ang matulog. Hindi na siya umimik. Nakatihaya siya. Ang isang braso ay pinatong sa kanyang noo. At nang makita kong hindi ayos ang kanyang bathrobe, inayos ko ito. Okay lang ba sa'yo na patay ang ilaw, Kap? Okay lang, Kap. Sanay naman ako eh. Sa bahay pinapatay ng nanay ko yung ilaw para makatipid daw sa kuryente. Pinatay ko ang ilaw dahil may banag mula sa labas na nakapasok sa bintanang salamin kung saan ay kalahati lamang nito ang natatakpan ng kortina. Naaninag ko pa rin ang paligid. Tinumbok ko muli ang kama at humiga na. Tumagilid paharap sa kanya. Sa gitna ng tanglaw ay pilit na pinagmamasdan ko ang kanyang anyo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Kap, pwede bang idantay ko ang paa ko sa katawan mo? Sige lang, Kap. Ikaw ang bahala. Ang sagot niyang iyon ay tila sumabog sa aking dibdib ng matinding kalampag. Dali-dali akong umusog palapit sa kanya. Ang mukha ko ay halos tumikit na sa ulo niya. Nalalanghap ko pa ang bango ng shampoo na ginamit niya sa kanyang paliligo. Hindi ko lubos maisalarawan ang naramdaman ko. Mistulang sinanipan ako ng kung anumang masamang espiritu. Agad kong idinantay ang hita ko sa kanyang binti. Ipinatong ko na rin ang aking braso sa kanyang dibdib at saka inilingkis ko ito sa buo niyang katawan. Pasimpleng niyakap ko siya. Naghintay naman ako ng magiging reaksyon niya, pero hindi siya gumalaw. Tila isang malakas at nakabibinging tambol ang aking dibdib na patuloy sa pagkalampag. Sa gitna ng katahimikan ng kwartong iyon ay mistulang nakakabaliwang paghihintay ko ng reaksyon mula sa kanya. Parang natuyuan ang aking lalamunan at napalunok ako ng laway. Kap, nalasing ka ba dun sa mga ininom natin? Bahagya siyang gumalaw, bagamat hindi niya tinanggal ang hita ko at braso sa kanyang katawan. Lumingon siya sa akin. Naaninag ko ang pagbitiw niya ng matipid ng ngiti habang ang mga mapupungay na mga mata ay nakatitig sa akin. Oo, Kap. Nalasing ako. Pero nararamdaman kita. Sabay patong naman ang kanyang braso sa aking brasong nakadantay sa kanyang dibdib. Niyayakap niya din ito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko nung mga sandaling iyon. Lalo na sa ibig niyang sabihin. Parang biglang bumalot sa akin ng matinding pagnanais. Sobrang nakakaakit ang kanyang postura. Ang kanyang mga mapupungay na mga mata na klaro ko nang naaninag. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang sinabi. Pati nang naghahalong amoy ng alak at toothpaste na nanggagaling sa kanyang bibig. Nakabibighani. Pakiwari ko tuloy ay siya ang girlfriend kong katabi sa kamang iyon. Nangaakit at nanunukso. Tinitigan ko naman siya sa ganong ayos. Sinuklian niya rin ang titig ko. Alam mo, Kap, kung babae ka lang sana, niligawan na kita. Binitawan naman niya ang isang matipid pero nakabibighaning ngiti. At mistulang lumutang ako sa ikapitong langit sa sagot niya. Alam mo, Kap, kung naging babae man ako, hindi kita pahihirapan. Sa sinabi niyang iyon ay parang
nagdilim ang isip ko. Ramdam kong tila may nabuhay sa katawan ko. At doon nga nagsimula ang lahat. Doon na rin nangyari ang hindi dapat mangyari sa pagitan naming dalawa. Nagising ako kinabukasan ng walang nakitang Anel sa kwarto. Dali-dali akong bumalikwas at hinanap siya kung saan saang sulok. Kaya sa opisina ay pinuntahan ko, pero wala siya ron. Nang sinilip ko ang kalsada kung wala ng baha, humupa na ito at pati ang ulan ay huminto na rin. Bumaba ako at tinanong ang gwardiya kung umalis nga ba si Anel. Nako sir, kanina pa siguro madaling araw yun, mga alas 4. Wala bang sinabi kung bakit? Hindi kasi nagpaalam sa akin yun eh. Wala naman sir eh. Wala naman sinabi sa akin. Basta, nakita ko lang dire-diretso siyang umalis. Kumaway lang sa akin. Medyo nakadama ako ng kaba sa inasta ni Anel na hindi nagpaalam sa akin. Naisip ko tuloy na baka hindi niya nagustuhan ang ginawa ko sa kanya. Sa isip ko ay ang pag-aagam-agam na baka pinatulan lang niya ako dahil boss niya ako at kaibigan. Malungkot naman akong bumalik sa sleeping quarter. Naligo ako at nang nakapagbihis na ay dali-dali ring umalis para umuwi ng bahay. Nagpaalam na lang ako sa gwardiya na baka malilate ako ng pagpasok. Dahil pagod ang katawan ko at antok pa dahil sa ginawa namin ni Anel, nakatulog ako na mahimbing. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang nagising ako. Dali-dali akong kumain, nagbihis at pumasok sa opisina. Ang buong akala ko ay naroon na si Anel. Pero hindi pa rin daw siya pumapasok at walang tawag kung ano nangyari sa kanya. Mas lalo pa akong kinabahan. Kaya na matapos ng trabaho, dali-dali ako umalis para alamin kung ano nangyari sa kanya. Pero laking gulat ko nang nakarating ako sa kanilang bahay at nakita ko ang maraming tao. At sa harap ng bahay nila ay may nakasabit na itim na telang ipinapahiwatig na may namatay. At nang pumasok ako ng bahay, nakita ko si Anel na nakatayo sa harap ng kabaong at umiiyak. Condolence Kap. Ang sabi ko, sabay yakap sa kanya. Nang niyakap ko na siya, hindi niya sinuklian ang aking yakap. Parang may kakaiba sa kanyang ipinakita sa akin. Pero hindi ko na lang pinansin iyon gawa ng nangyari sa kanyang nanay. Alam ko, masakit na masakit iyon para sa kanya. Napagalaman kong namatay ang nanay niya dahil sa atake sa puso. May diabetes kasi ang kanyang inay. At may iniindang sakit sa kidney at ayon, nadali naman ang puso niya. Hindi ako umalis ng bahay ni Anel. Ipinaramdam ko sa kanya na dinadamayan ko siya. Inalam ko sa kapitbahay nila na nag-handle ng mga arrangements sa punerarya ang mga gastusin at mga kailangan pa. Lahat ng pwedeng bayaran ay binayaran ko. Binayaran ko na rin ang mga arrangement para sa paglilibing. Kinabukasan naman ay nag-file ako ng leave ng 3 araw dahil 3 araw na nakasetap ang burol. Ayaw ko kasing iwanan si Anel na sobrang nag-aasikaso sa mga nakikiramay. Sa 3 araw na iyon ay halos hindi ko makausap si Anel. Hindi ko alam kung galit pa siya sa akin o dahil lang ito sa matinding lungkot na kanyang pinagdadaanan sa pagkawala ng nanay niya. Hinayaan ko lang siya. Ayaw kong makadagdag sa problema niya. Kahit tila dry si Anel sa kanyang pakikitungo sa akin, buo pa rin ang suporta ko sa kanya. Mas lalo pa nga akong naawa sa kanya at humanga na rin. Hindi ko lubos maintindihan ang aking naramdaman nun. Bagamat ayaw kong aminin sa sarili ko pero tila nagkaroon na ako ng attachment kay Anel. Yung feeling na naawa, nasasabik. Kap, uwi na tayo. Gabi na. Tayo na lang natitira dito sa sementeryo. Ang sabi ko sa kanya, dahil gabi na iyon at naroon pa rin siya sa harap ng puntod. Iyon ang puntong inilibing na ang kanyang nanay. Hindi pa rin siya sumagot. Ayaw pa rin niya akong kausapin. Galit ka ba sa akin, Kap? Kausapin mo naman ako, please. Kap, please naman kausapin mo ako. Sorry kung ano man ang kasalanan ko. I'm sorry, Kap. Pagkatapos ay niyakap ko siya
at hinayaan naman niya akong yakapin ko siya. Nagigilty lang kasi ako, Kap. Kap, huwag ganun. Hindi mo naman kasalanan ng lahat eh. Namatay kasi ako na wala ako sa piling niya. Pumanaw siya habang ako nasa iyo. At nagpapakasasa at nagpapakasaya sa piling mo. Hindi mo kasalanan yun, Kap. Siguradong naiintindihan ka ng nanay mo. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Sana lang talaga, Kap. Sana lang talaga. Kasi nagigilty talaga ako eh. Anong plano mo ngayon? Ang tanong ko sa kanya habang nasa loob kami ng sasakyan ko. Minamaneho ko ito patungo sa bahay nila. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kung doon ka na lang kaya muna tumira sa akin, Kap. Nag-iisa lang naman ako sa bahay. May 2 bakanteng kwarto ron. Mamili ka kung saan mo gusto. Hindi naman siya umimik sa suggestion ko. Mas maganda siguro kung doon ka na sa bahay dahil makakatipid ka sa gastos. Wala kang alalahanin sa pagkain, kuryente, tubig at renta sa bahay. Nakakahiya naman yata yan, Kap. Di ba mag-best friends naman tayo? Ang sabi ko sa kanya, sabay abot sa kanya ng aking malit na daliri para mag-pinky swear. Malungkot na inabot din niya ang hiniliit ko at matamlay na inilak ang kanyang daliri. Nang narating na namin ang bahay nila, sinamahan ko siya sa loob. Ramdam kong lungkot na kabuuan ng paligid. Ako man ay halos maiyak. Lalo na dahil ang bahay na tinitirahan nila ay gawa lamang sa kahoy at luma na mga ito. Tahimik ang looban, madilim. Tanging ang aming pag-akyat lamang sa bahay na iyon ang gumagawa ng ingay. Kung bago mailibing ang kanyang inay ay may maraming taong naikiramay, ay mistulang nakapagpagaan ng kalooban. Sa sandaling iyon ay kabaliktaran ng lahat. Wala na nga ang kanyang inay. Tila itinakwil pa siya ng mga tao. Pati ang kapaligiran ay mistulang nagpipigati at nakikiramay sa naramdaman ni Anel sa sandaling iyon. Kahit ihip ng hangin ay tila hindi na maramdaman pa. Kunin mo na mga gamit mo, Kap, para makaalis na tayo. Gabi na rin kasi, oh. Nakita kong tumayo si Anel na mabagal na iniahakbang ang kanyang mga paa na animoy napakabigat na mga ito. Nakaupo lamang siya sa isang tabi. Narinig ko ang pagbukas niya ng cabinet at pinagmasdan ko siya habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit. Maya-maya lang ay nakatayo na siya sa harapan ko. Nasa isang backpack ang kanyang mga gamit at damit na nakalawit sa kanyang likuran. Bit-bit naman ang isa niyang kamay ang kanyang ukulele. Naregalo sa kanya ng kanyang nanay na siya ring nagturo sa kanya ng paggamit nito. Kinuha ko ang ukulele niya mula sa kanyang kamay at saka tumayo ako mula sa aking kinaupuan at bumaba. Nang nasa sasakyan ako, nakita ko si Anel na inilak ang pinto ng kanilang bahay. Ramdam na ramdam ko ang kanyang kalungkutan. Tila hindi tanggap ng kanyang isip na lilisanin ang lugar na iyon. Nga pala, may sorpresa pala ako sa'yo. Ang sabi ko sa kanya nang makarating na kami sa bahay at kasalukuyang binubuksan ko na ang gate. Tay! Tay Mito! Nayazon! Nandito na po kami. Kitang-kita ko ang biglang namuong tuwa sa mukha ni Anel. Kap, totoo. Totoong nandito sila. Grabe. Hindi ako makapaniwala, Kap. Ang sabi ni Anel habang tumakbo at sinalubong ang 2 matanda. Nagayakapan silang 3. Hindi ako makapaniwala na nandito na kayo, Tay. Nay.
nabalitaan namin ang pagkamatay ng nanay mo, Anel. Dahil kay Sir Kevin. Tanggapin mo ang pakikiramay namin ng nanay mo. Salamat, Nay. Salamat, Tay. Pinuntahan niya kasi kami. Gusto naming makipaglibing at makiramay sana. Pero wala kaming pamasahe papunta sa inyo. Kaya pagpasensyahan mo na kami. At saka hindi namin alam ang bahay niyo. Pero sabi naman ni Sir, dito na lang daw tayo magkita-kita. Dito na rin daw kami titira. Kasama ka. Nilingon ako ni Anel. Baka sa mga mata niya ang saya. Totoo, Kap. Dito na rin sila. Oo, dito na rin sila. Para magkakasama na tayo. At niyakap ako ni Anel ng mahigpit. Kap, maraming salamat. Sobra. Ano ko ba naman, Kap? Huwag mo naman baliin ang buto ko. Baka maging handicap na ako nito sa sobrang higpit ng yakap mo eh. Pasensya na. Sobrang saya ko lang talaga, Kap. Maraming salamat talaga, Kap. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Kaya nga masakit eh. Masakit? Bakit naman? Nang mahulog ako mula sa langit at muntik na ako mabalian. At doon na siya natawa. Iyon ang unang pagkakita ko kay Anel na tumawa mula nang mamatay ang kanyang nanay. Nagsitawanan na rin si Natay Mito at Nay Azon. Sila na lang kasi ang natitira kong pamilya, Kap eh. Kaya sobrang saya ko ngayon. Ang sambit ni Anel na malungkot muli habang niyakap ang dalawang matanda. Ako na may yumakap sa kanya. Kaya nga dinala ko sila para kahit papano ay maibsan ang lungkot mo. Alam ko rin kasi na mahal mo sila. Alam kong kwento tungkol sa palagi mong pagbisita sa kanila lalo na kapag may problema ka at sa kanila ka nangihingi ng payo. Nung isang beses na masama ang pakiramdam at hindi ka nang mawala ng mahali tao, di ba silang sumagip sa'yo? Totoo yan, Kap. Para na rin kasi silang mga magulang ko eh. Sa gabing iyon ay nagsama-sama kaming apat sa aking bahay. Sabay kaming kumakain. Nagkwentuhan sandali. Sa isang bakanting kwarto sa ground floor sina Taymito at Nay Azon. Samantalang sa katabing kwarto naman si Anel. Bago natulog, niyaya ko si Anel na magkwentuhan kami sa terasa. Gusto ron niyang makitang kabilugan ng buwan. Nagdala ako ng 6 na bote ng beer na may inom habang nagkikwentuhan kami. Alam mo ba, Kap? Paborito ng nanay ko ang ganitong kabilugan ng buwan. Walang ganitong full moon na pinapalampas niya na hindi niya ito tinitingnan. Kapag ganitong gabi na kabilugan ng buwan, palagi kaming nasa labas ng bahay niyan. Nagkikwentuhan at pinagmamasdan namin ang buwan. Ganun ba? Ano bang nagustuhan niya sa buwan? Lahat naman siguro ng tao ay nagandahan sa bilog ng buwan, di ba? Ako rin naman natutuwa kapag full moon. Nung bata pa kasi ako, gusto kong gumagala. Naglalaro sa plaza o kahit nagbabanding lang kami ng magbabarkada sa gilid ng kalsada sa ilalim ng liwanag ng buwan. Masaya na kami nun. Ang sabi kasi ng nanay ko, ang full moon daw ay nakikita rin ito ng namayapa akong tatay. Kaya parang nagkakaroon sila ng connection sa pamamagitan ng buwan. Masyado kasing sentimental ang nanay ko. Kahit anong bagay na lang ay may sentimental value sa kanya. Lalo na kapag may kinalaman ito sa tatay ko. Kung minsan nga gusto kong mainis na matawa sa nanay ko dahil kinakausap niya ang buwan. Sasabihin niya, gusto kong ipabot mo sa kanya na namimiss ko na si Miguel, na mahal ko siya. Sana'y susunod na ako sa kanya kung saan man siya naroon. Hindi na ako makapaghintay. Ayun, yung mga sinasabi ng nanay ko na narinig ko. Tapos kapag ganyan ang sinasabi niya, may iyak na lang ako. Siyempre, naawa ko sa nanay ko at
Sa isang banda ay naawa rin ako sa sarili ko. Kasi paano na lang ako, diba, kung mawawala ang nanay ko? Niyakap ko na lang siya. Wala naman akong ibang magagawa nun. Okay lang yan, Anel. Nandito pa naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Sinuklian naman ni Anel ang yakap ko. Maraming salamat ka pa. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pagkatapos namin sa terrace ay nagtungo kami sa kwarto niya. Tumambay muna ako ron para samahan siya at kausapin. Nagkwento muli siya tungkol sa kanyang nanay at muli ay hindi naman niya napigilan na huwag umiyak. Muli ay niyakap ko siya. Nagyakapan kami. At doon ay nangyari muli sa amin ang bagay na iyon. Tila wala na akong may hiling pa sa setup namin iyon. Masaya ako kay Anel. Masaya ako na naroon sina Tay Mito at Nay Azon na pumuno sa kapwa paghahangad namin pareho ni Anel na maranasan ng pagmamahal ng mga magulang. Masaya si Anel, masaya ako, at masaya rin ang dalawang matanda. At nakakatulong pa ang dalawang matanda sa bahay. Habang kami ni Anel ay nasa trabaho, sila naman ay nagbabantay at gumagawa ng mga gawaing bahay. Si Tay Mito ay ang nag-aalaga ng lawn, nagtatanggal ng mga damo at si Nay Azon naman ay katuwang niya sa pagtatanim ng mga bulaklak at ornamental plants. Kahit kasi matanda na sila, malalakas pa, kaya lalong gumanda ang bahay. Masaya kaming lahat. Sa side naman ni Anel ay sabay kaming pumapasok at palagi kaming magkasama. At kadalasan ay sa kwarto ni Anel ako natutulog. At syempre, palagi may nagaganap. Hindi lang ako sigurado kung ang ginagawa namin ni Anel ay dahil ito sa pangungulila ko sa girlfriend ko o talagang hinahanap ko na talaga ang kaligayahan pagkasama siya. Hindi ko rin lubos maisalarawan ng tunay kong naramdaman para kay Anel. Pero dahil may girlfriend naman ako at ikakasal na nga kami, hindi ko ito binigyan ng malaking halaga. Pilit kong isinisiksik sa utak ko na nangungulila lamang ako sa girlfriend ko kung kaya ay nagagawa ko ang mga bagay na yon kasama si Anel. Sa parte naman ni Anel ay wala akong nakikitang problema. Wala naman siyang reklamo pagamat minsan ay napapansin ko siyang malungkot. Ipinagwalang bahala ko rin ito dahil nga sa pagkamatay ng kanyang nanay. Nang dumating ang girlfriend ko mula sa Italy, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Sa bahay ko rin kasi tumitira ang girlfriend ko pag nandito siya sa Pilipinas. Nagulat siya nang nadatnan si Anel at Tatay Mito at Nay Azon. Bagamat sa una ay nagpahayag siya ng pagtutol, naintindihan niya kalaunan. Masipag kasi ang dalawang matanda at masinop na masinop ang bahay. Sa simula naman ay walang problema. Ang kasama ko ay ang girlfriend ko. Pero lumipas pa ang isang linggo ay hinahanap-hanap ko pa rin ang ginagawa namin ni Anel. Parang mas nangingibabaw ang kaligayahan pagkasama ko siya kumpara sa pagkasama ko ang girlfriend ko. Kaya ang ginagawa ko ay kapag tulog na si Marie, pupunta naman ako sa kwarto ni Anel at doon ay ginagawa namin yon. Ewan ko ba? Hindi ko talaga lubos maintindihan ang tunay na nararamdaman ko para kay Anel. Gusto ko siya. Hinahanap-hanap ko siya. Nasasabik ako sa kanya. At tila may kakaibang naramdaman ako para sa kanya. Pero pilit ko itong kinikitil sa aking isip. Isa pa, hindi ko matanggap sa sarili ko na isa pala akong bakla. Hindi ako ganon. Ayaw ko maging ganon. At si Anel, hindi ko rin alam kung ano ang tunay niyang naramdaman. Baka pinagbibigyan lamang niya ako o nag-i-enjoy lang din siya gawa ng hindi pa niya naranasang makasama ang isang babae. Isang gabi, habang palihim akong lumabas ng kwarto namin ng girlfriend ko, dumiretso ako sa silid ni Anel. Tulad ng dati, hinayaan kong mangyari mga bagay na matagal ko nang itinatago. Nasa gitna na kami ng mga sandaling iyon, nang biglang bumukas ang pinto. Bigla na lang umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Marie. Doon ko lang napagtantong nakalimutan kong ilak ang pinto. Puno ng pagkabigla at sakit ang mga mata niya habang nakatitig sa amin. Sa isang iglap,
Nabasag ang lahat. Ang tiwala, ang lihim, at ang mundong pilit kong pinupuo sa pagitan ng dalawang buhay na hindi ko kayang pagsabayin. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitawan niya bago niya marahas na isinara ang pinto. Naiwan akong tulala, wasak at walang masabi habang unti-unting lumulubog ang lahat ng pinili kong ilihim. Itutuloy. Abangan ng next episode.